So welcome back again mga sir, this is OX. So for today's video, magti-testing tayo and then i-review natin to yung Boya Mini wireless microphone kasi wala po siyang, or hindi ko makita yung kanyang model name na tama. Titesting natin siya in the worst case possible kasi maraming background noises ngayon. So mapakinggan nyo yan. Ayan, hangin, lahat, background noise, panok, aso. Yan yung worst possible ng o problema ng mga vloggers or nagre-recording ka. Marami talagang mag-pick up na background noises. So advantage lang ito kung gumagamit ka ng outboard na microphone, instead na gamitin natin yung internal mic ng ating mga kameras, is nalilesen natin yung pag-pick up ng background noises. Especially yung mga features na ganito, which is meron itong natawag na noise reduction or nagka-cut off ng, or nililiit na yung pick up point niya, or parang sabihin natin, parang gain siya ng, ng mga wireless microphones na, or yung mga dynamic microphones na nag-minimize ng, ng pick up ng other background noises na unnecessary na hindi kailangan. Mas maganda kasi ng pag ganito, isa kung ano lang yung malapit, yan lang yung mapipick up na. Yan yung advantage ng gumamit ka ng wireless microphone. Kaya nito, this is ano lang po ito this is I think the entry level na camera natin. So ano yan, mahangin po yung lugar natin ngayon dito. So kung mapipick up man ng microphone ito, yung hangin, and then other background noises, syempre kayo na mismo magja-judge sa quality ng audio na mapipick up ng ating wireless microphone. So yung maganda dito is meron kang dalawang options nito. So kasi yung camera ko is older version ng mga iPhones. So hindi naman tayo ng kailangan updated lahat ng, kaya may version po siya na Type-C, which is yung ginagamit ngayon ng mga latest Androids, kaya ng mga Huawei, Xiaomi, yan, mga Samsung. And then syempre meron rin ng version ng Lightning port, kung ano man yung lighting, yung parang may, ewan ko lang bakit yung tawag na lighting yan. So ngayon yun yung ginagamit ko ngayon kasi older version ng iPhone natin. And then yung receiver, hindi na po natin kailangan niyang i-charge kasi dyan sa mismo kukuha ng power niya sa device kung saan siya nakakonect. So yung kailangan na natin i-charge is yung kanyang, yung microphone mismo, yung saan natin ginagamit. Kaya nito yan. So 2 pieces po ito. And may advantage po yan kung example may in-interview ka na vlogger rin or may kinakausap ka and then tutok mo po sa kanya nito yan. So yan. So syempre dito sa makukuha ng charge niya, and then yung ganito mismo, for example, may battery rin siya dito. So ito yung charging port niya, which is yung Type-C rin. So para convenient, charge mo muna ito para ma-charge rin yung ganito. So how convenient is that? And then dito mo rin siya ilalagay para mag-charge siya sa automatic. And then yung mas maganda pa dito, once na tinanggal mo siya sa kanyang case, is mag-automatic turn na po siya sa ating receiver mismo. So ito lang yung isang disadvantage, hindi natin malaman kung anong level na ba yung noise reduction na i-engage natin. Kasi wala siyang dito ng indicator, which is yung kulay blue lang. So in addition, pwede rin po ito gamitin sa mga laptops natin or kahit desktop man. And so mga hindi lang po ito pang mobile device, pwede po ito sa laptop kasi na-try ko siya kanina sa Audacity, and then na-recognize yung drivers niya na yung Boya na audio drivers, kaya kung USB gamitin mo or Type-C na connect mo sa may be sure na meron kang Type-C port sa inyong laptop or may USB converter ka ng Type-C, is mababasa po ng Audacity or other devices kasi parang siya pwede ka mag-record dito. Yan yung isang advantage dito. So point out ko rin na once na gumamit ka ng wag mo lang masyadong malapit kasi mas prone siya sa popping noise or mas worse or tumataas yung gain ng tunog, and then nagmumukhang distorted yung tunog ng audio natin once na lumapit ka sa mismo sa microphone. Kaya ilagay natin sa certain distance, kaya nga kinakabit natin sa damit para ma-minimize natin yung popping noise kasi kung masyadong malapit tayo sa mic, naging distorted yung tunog. Yan lang yung isang i-point out ko lang para mas maganda yung quality ng recording natin. So ayan mga sir, magti-testing tayo ngayon ng proximity test, or sabihin natin kung aalis ako sa line of sight, siguro sabihin natin mga hanggang doon sa dulo ng rooftop na to is mga around 15 meters po siya. So ngayon, ito na yung i-test natin. So for now siguro mga 5 meters na dito. So punta tayo sa malayo, tignan natin or aalis tayo sa line of sight kung puputol yung signal natin. So testing natin dito, ayan. So wala na ako sa line of sight, ito. Ayan. Nandito na po ako sa dulo ng mga approximately mga siguro mga 15 or 18 meters
yung dulo ng ano nito ng rooftop na to. So balik tayo sa proximity ng Renov site. So yan yung so maghahanap ako ng lugar na medyo matitest natin talaga yung range ng boya na wireless mic. Siguro ikot tayo sa subdivision nito sa baba. So yan mga sir, tinetesting natin ngayon sa real world situation, and then sobrang hangin dito sa lugar namin. And I think, I'm not sure kung naka-on yung noise reduction natin. So try natin i-on. So yan mga sir, tinetesting natin ngayon sa medyo mahangin na lugar and then maraming background noises. So nandito tayo ngayon sa Guaan, Liganes. So nandyan, malapit na dyan Daypay Brothers ng Devtour. Then yung road na to is dead end. Magtitesting tayo kung gaano kahaba yung range ng boya natin, wireless mic. So maglalayo ako ng I think ilang meters siguro. Sabihin natin pwede nating 100 meters kung kaya natin. So magbabay ako mas mabilis. Yan. So iwan ko lang yung CPM. Yan. So testing, mic test. Mga siguro to mga camera natin. Kasana ba yung camera ko? Hindi ko na makita. Ayun. So, balik tayo. Ayan. Check mic test. Ayan. So, check mic test. So, mga ano siguro yun, mga nilakad ko mga 50 meters. Nilakad, binike pala. Ayan, naka-engage na yung noise reduction yan. So, yan yung pick up na. I think may tatlong options ng noise reduction, which is yung weak, medium, and strong. Hindi ako sure, pero parang may tatlong ano siya ng levels ng noise reduction. Pero parang konti lang naman yung difference niya. So magbibigay na ako ng link sa baba kung interesado kayo sa pagbabloging in the first place, or pwede po ito sa mga motovlogging, sa mga mahilig mag-slate or magkwento-kwento habang nagda-drive. Lahat naman, kahit naka-standby lang yung ano. And then again, pwede po ito sa mga laptop nyo kung gusto mo lang mag-record ng audio na may gumagamit ng external mic. So anyway, thank you again sa panood mga sir, and see you in the next video.